Ryan! Hashtag, alam mo ba, na pwede mo palang pataasin ang resale value ng sasakyan? Well, may mga kotse na talagang mataas ang resale value. At habang tumatagal, halos hindi bumababa ang presyo. May alam ka bang ganun? Comment mo nga. Tapos, nagulat ako na wala palang gumagawa ng ganitong klaseng episode na paano pataasin ang resale value ng isang sasakyan. Walang nagtuturo, no? Bakit kaya? Para hindi ka matuto at yung buyer lang ang makinabang? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Dito, bibigyan kita ng bagong insight. Actually, eto lang kasi. Ang brand new na sasakyan may SRP, Suggested Retail Price. Pag second hand, may SRP ba na nasusunod? Wala, 'di ba? Kasi actual market price na ang nagsasabi nito. Ang presyo ay kung saan willing bilhin ng buyer mula sa seller. In short, pagdating sa second hand, ang seller ang mas masusunod. Kasi minsan, pwedeng ibaba ng seller ang presyo kumpara sa actual market kung trip niya yung buyer, 'di ba? At minsan, kung feel ng seller na sobrang baba ang presyo ng kotse niya, pwedeng gamitin na lang daw ito hanggang sa hindi na tumatakbo. In short, kung ikaw ang nagbebenta, ikaw ang masusunod sa presyo. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-Moly mo na yan. At ito ang 5 real tips para mapataas ang resale value ng sasakyan mo. Number 1, ito, number 1 talaga, first impression. Kapag sinabi natin first impression, kasama na ang interior at exterior dito. Pati na rin pala ang engine bay at trunk. Kasi kung dito pa lang may mapipintas na, alam mo na. Kaya dapat malinis at makinis ang loob at labas ng sasakyan para presentableng tingnan. Kung may mga scratches, dents, color mismatch, misaligned, kailangan ipaayos mo muna sa alam mong magaling gumawa. Sana nga lang, hindi yung galing-galingan lang. At pagdating sa ganitong bagay, mas okay na rin na ipa-detail ang loob at engine bay. Kasi minsan, hindi lang naman kung anong nakikita. Minsan, may matatalas rin ang pang-amoy. Laking turn off kaya kapag may funky smell. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 2, ito, medyo controversial pagdating sa channel ko. Parang ako lang kasi ata ang pro-kasa na content creator. Nakakataas talaga ng resale value kapag kasa maintain. Alam ko, madami na kagad magre-react dyan sa comment section. Ang nakakatawa nga dito, madaming nagsasabi na wag daw magpa-PMS sa kasa kasi mahal daw. Tapos parehas lang naman daw ang trabaho sa tabi-tabi. Pero makikita mo rin ang same person sa social media na looking for kasa maintained na second hand. Nakakatawa, 'di ba? Actually, ganito lang naman ang sagot sa mga nagsasabi na parehas lang naman ang PMS sa kasa at change oil sa labas. May warranty ba ang salita mo at ang gawa nila? Kasi sa kasa, meron. Gusto mo ba ng episode ng tunay na advantages ng kasa PMS? Request mo lang sa comment section. At tingin mo ba na totoo na kapag kasa maintain, mas mataas ang resale value? Number 3, walang malapit na mag-e-expire sa kotse. Guys, alam ko, may mekaniko turned vlogger na nagpapauso na 5 years lang daw ang lifespan ng radiator. Hindi kasama yun. Pero kapag nadaanan mo yung nagsasabi nun sa'yo, sana alam mo nang minemekaniko ka na lang nun. Pero wait lang, hindi ito yung ibig ko sabihin para sa number na to. Ito yung mga gulong at battery. Ito galing na lang talaga sa na-experience ko sa pagbenta ng sasakyan ko. Biglang papansinin tong dalawa at sasabihin na palitin na at ibawas na lang daw sa presyo.
Kaya maganda na medyo makapal pa at hindi pa matanda yung gulong. Tapos kapag battery, dapat tough and long lasting. Alam mo ba anong battery yun? Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 4, documentation. Dapat kompleto ang papeles. Ito kasi ang nagpapatunay na sa atin talaga nakapangalan ang kotse natin. At para sa buyer, sobrang mahalaga ang original documents at baka maisipan pang carnap ang sasakyan natin. O may sabit. By the way, tip ko nga pala sa mga magbebenta ng sasakyan. Huwag iwan na open deed of sale ang sasakyan. I-transfer na kagad sa new buyer kasi kung may ginawang hocus-pocus gamit ang kotse mo, ang original owner ang hahabulin. Kasi base sa records, siya pa rin ang tunay na may-ari ng sasakyan. At pwedeng pampataas rin to ng resale value kasi meron kang service na pinoprovide para sa buyer ng sasakyan mo. Hassle-free kapag kotse mo binili, di ba? Number 5, hindi lang documentation ang dapat kompleto. Dapat kompleto rin ang mga miscellaneous ng kotse tulad ng spare key, warranty booklet, owner's manual, tools, at kung ano-ano pa kasama nung sasakyan nung brand new itong nakuha. Isang sign nga rin pala kasi to na inalagaan ng sasakyan at hindi burara ang original owner. Teka, may bonus round pala ako para dito. Pero ito medyo double edge kasi pwedeng mapataas o pwede mapababa. Yung may online presence. Alam ko, may mga kotse na kilala sa social media na talagang inalagaan ng owner. May post bawat PMS, new shoes, or upgrade ng parts. Mga ganitong examples nakakataas ng value ng sasakyan. Tapos alam mo ba, may mga accessories rin na nakakapataas ng resale value ng sasakyan. Tingin mo, anong mga accessories yun? Comment below. Pero yung mga kumakalat na may ginawang kalokohan sa social media, tulad nito, Kasa mo para sur, saya-saya mo ha, sandali po ha. Kasa mo. Paano? Kasa mo. Nang babalagbag ka dyan. O ano naman pangalan ko sa'yo ka? Napahit mo. Boy. for sure, bumababa ang resale value. At kahit nasabi ko na lahat to, syempre, kailangan pa rin ng selling skills at knowledge. Magandang alam mo yung binibenta sa market, magkano, at ano ang kotse mo kumpara sa kanila. At tandaan, ikaw ang masusunod sa presyo. May naisip ka pa bang tip para tumaas ang resale value ng sasakyan mo? Share mo naman sa comment section. Kung may natutunan ka sa episode na to, huwag mong kalimutan i-like ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Para updated ka parate sa mga informative at relevant car contents. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.